Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Erwin David mula sa Section Agoncillo. At ngayon, simulan natin ang ating presentasyon sa isang balitaan. Mariing kinondena ng pamahalaang panlalawigan ng Abra ang ginawang pagbaril at pagpatay kay Attorney Maria Peñata Liwilas Gonzalez Aizate. Ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, nananawagan sa mga otoridad na agad lutasin ang krimen. Binaril at napatay ng riding in tandem ang biktima habang nakasakay sa kotse na nakaparada sa gilid ng kanyang bahay sa Benguet, Abra, nitong Webes ng hapon. Nahuli kam sa CCTV camera ang dalawang salarin ng pagbaba nila ang biktima isang linggo, isang tingga ng kalibre 45 na baril ang nakita sa pinangyarihan ng krimen. Sinusuri ng pulisya ang CCTV footage para matukoy ang kakakilanlan ng mga salarin. Iniimbestigahan na rin ang posibleng motibo sa krimen. Sa inilabas pahayag ni Abra Governor Dominic Valera, niyang kinondena ang ginawang pagpatay kay Aizate na tinawag niyang strong-willed lawyer, a defender of those in and a friend to many. I urge the law I urge the law enforcers to speedy and swift investigation of the killing of Attorney Aizate and for the immediate resolution of this case, giit ng gobernador. Samantala, hinihingi ng ICT sa National Bureau of Investigation o BI at Philippine National Police PNP na masusing imbestigahan ang ginawang pagpatay sa abogada. We urgently call on NBI, the PNP, and all relevant investigative agencies to promptly launch a comprehensive investigation into this heinous crime, along with all other unresolved cases targeting the lawyers. At sa payag. Mga katanungan. Ayon sa balita, ano ang propesyon ng individual na naban? Bibilang ako ng 3 segundo. 3, 2, 1, sagot. So, ipakita na yung mga sagot. Isa pa. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Carl Vincent Arrogante, ang magbabalik-aral po ngayon. So, ang balik-aral po natin ngayon is multiple choices po. So, para sa unang katanungan, number 1, alin sa mga pangungusap ang kahulugan ng karapatang pantao? Letter A, tumutukoy sa mga mabuting katangian na nagpapakita ng moral na kahusayan. B, mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipinagkaloob ng Estado. C, tumutukoy sa mga pamantayan na naglalayon na mapangalagaan ang mga tao mula sa mga politikal, legal at panlipunang pang-aabuso. And D, mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Ulitin ko ang katanungan, alin sa mga pangungusap ang kahulugan ng karapatang pantao? At ang kasagutan po sa number 1 ay letter C po. Susunod, pangalawa, alin sa apat na pagpipilian ang isang uri ng karapatan? A. Natural rights. B. Karapatang mabuhay at maging malaya. C. Karapatang politikal. At D. Immoral rights. Ang tamang sagot po ay
A. Natural rights. Pangatlo, alin sa mga pangungusap ang kahulugan ng statutory rights? A. Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipinagkaloob ng Estado. B. Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. C. Mga karapatang ipinagkaloob at pinangalagaan ng Estado. At huli, ito ay pangkalahatan at hindi maaaring ipagkait, magkakaugnay at pantay. Ang tamang sagot po ay letter B po. Pang-apat na katanungan, alin sa pagpipilian ang tamang mga katangian ng karapatang pantao? Letter A, pangsarili, D, mapagkait, magkakaugnay, mapag-iisa, D, mapaghihiwalay, panglahat. Letter B, panglahat, mapagkait, magkakaugnay, mapag-isa, D, mapaghihiwalay. Letter C, panglahat, D, mapagkait, magkakaugnay, mapag-iisa, mapaghihiwalay. At letter D, panglahat, D, mapagkait, magkakaugnay, mapag-iisa, at D, mapaghihiwalay. Ang tamang sagot po ay letter G. At ang panghuling tanong po, paano masasabi na may paglabag sa karapatang pantao? A. Kapag hindi nirespeto ang kanyang mga karapatan at naabuso ito. B. Kapag ang bawat isa ay malaya at may ari-arian. C. Kapag ang bawat Pilipino ay natatamasa ang minimum wage. At D. Kapag may kasiguraduhan na payapa ang buhay ng bawat isa. Ang tamang sagot po ay letter A. Ayun lang po at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ikalawang pangkat at ang tatalakayan naming aralin sa araw na ito ay pangangalaga at mga paraan ng paglutas sa mga paglabag ng mga karapatang pantao. Ngunit bago iyan, dumako muna tayo sa pagpapakilala ng ating mga miyembro. Ako si Princess Jamaica Castel. Ang sumunod na miyembro ay si Radely Radula, Carl Arrogante, Erwin Dave Peña, at Tring Sanggalang. Ngayong nakilala na natin ang ating mga miyembro, ano naman kaya ang ating mga layunin sa araw na ito? Ang unang layunin, naiisa-isa ang mga hakbang upang proteksyonan ang karapatang pantao. Natatalakay ng buong talino ang mga paraan ng paglutas sa mga paglabag ng karapatang pantao. Pangatlo, na pangangalagaan ng mga karapatang pantao at wakasan ang mga paglabag nito sa pamayanan, bansa at daigdig. Ngayong nalaman na natin ang mga layunin, dumako na tayo sa ating aralin. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang karapatang pantao. Ako ay may katanungan sa inyo. Natatamasa niyo ba ang inyong mga karapatan bilang isang tao? Kung oo, ay mahusay. Ang karapatang pantao ay tumutukoy sa mga pangkalahatan at legal na garantiya na dapat matamasa ng lahat at bawat isa. Ito ang nagbibigay ng proteksyon sa mga individual at pangkat mula sa aksyon at omisyon na nakakaapekto sa batayang dignidad ng isang tao. Taglay ng bawat tao na nakabatay sa prinsipyo ng paggalang ng isang individual. Lahat tayo, simula nung tayo isinilang sa mundo, lahat tayo ay may karapatang pantao na. Ngayon, alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng karapatang pantao. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-alam o pagtuklas kung ano ang mga pangangalaga at mga paraan ng paglutas sa mga paglabag ng karapatang pantao. So, una, ang mga pundasyon para sa pagtugon sa mga paglabag. Una sa pundasyon ay ang pag-iisip o thinking. Wala sa salitang isip, dito nahuhubog, hinuhugis at ang anyong nalilikha sa isipan. At ito ay operasyon o pagsasagawa sa utak na nagpapahintulot sa may-ari ng isipan
na matugunan ang mga suliraning hindi masasagot at katawanin ito ayon sa kanilang mga layunin, mga plano, mga balak at mga nais o kagustuhan. Mula sa presentasyon, sabi rito na kailangang alamin at pag-isipan ng mabuti ang mga paraan tungo sa pangangalaga ng mga karapatang pantao. Mahihinuwa natin dito na kailangan natin na pag-isipan o ihubog na mabuti ang mga paraan sa pangangalaga ng mga karapatang pantao. Dito rin papasok ang ating mga layunin at nais para sa kabutiang panlahat. Pangalawa naman dito ay ang pagdamdam o feeling sa Ingles. Maaari ito ay pumatungkol sa mga nararamdaman natin tungo sa mga bagay-bagay o mga salita na naririnig natin. Sabi rito na nakita ito bilang isa ring pundasyon tungo sa pagtugon dahil maaaring magkaroon ng mga damdamin tungo sa mga kaso na maaaring may kaugnayan sa iyo. At dahil ang aking tinatalakay ay pundasyon para sa pagtugon sa mga paglabag, maaaring ang pagdamdam ay isa sa mga sanhi ng mga paglabag sa karapatang pantao. Kaya masasabi natin mula rito na dapat isaalang-alang o huwag gumawa ng aksyon nang nanggagaling sa damdamin. Pangatlo ay ang paghahanda o equipping sa Ingles. Maaring masabi na ang paghahanda ay ang pag-alam sa mga bagay-bagay tulad ng impormasyon, mga kaganapan, lugar at iba pa. Sabi rito na ang ilan sa mga maaaring gawing paghahanda ay ang pag-alam o pagkatuto sa mga karapatan at obligasyon ng mga tao sa isang estado o kaya ay ang pag-organisa ng isang kampanya para sa pagwakas ng mga kasong ito. Sa parte ng pundasyon na to, dapat natin matutunan ang mga karapatan at obligasyon ng mga tao at isa pa rito ang pagkampanya upang wakasin ang mga kaso na paglabag. Ngunit hindi lang iyon ang mga pwede nating gawin na paghanda at isa lang ito sa mga pwedeng gawin upang matugunan ang mga paglabag sa karapatang pantao. At ang panghuli ay ang pagkilos o taking action. Ito ang mabubuo na solusyon mula sa pag-iisip, pagdamdam at pagkahanda. Maaari tayong gumawa ng kilos sa maraming paraan at naaayon sa tama at mabuti na pumapatungkol sa karapatang pantao tulad ng paano mo ipagtatanggol ang iyong karapatan o karapatan ng iba. Ngayon dumako naman tayo sa mga ilang paraan upang mapangalagaan ang mga karapatang pantao sa pamamagitan ng edukasyon ayon sa Human Rights Resource pala. Ngayon, ang topic ko naman ay mga ilang paraan upang mapangalagaan ang mga karapatang pantao sa pamamagitan ng edukasyon ayon sa Human Rights Resource Center or HRRC. Ang unang nating kailangan gawin ay pag-aralan ang mga karapatan ng tao. So, meron tayong konstitusyon. Ito ang konstitusyong 1987 Constitution at ng pandaigdigang pagpapahayag ng karapatan ng tao. Ito ang nagpapatibay ng mga karapatan ng individual na kahit hindi legal na mabisa mismo ay pinainam sa mga kasunod na pandaigdigang kasunduang ekonomikong paglilipat, instrumento ng panrehiyong karapatang pantao, pambansang saligang batas at iba pang mga batas. Napapaloob din dito sa konstitusyong ito ang karapatan sa dignidad at kalayaan. Lahat ng tao na maaaring magkaroon ng epekto, ibig sabihin bawat isa sa atin ay magkakaroon ng epekto sa dulot ng kahit dulot ng kanyang propesyon, sa dignidad ng tao, mga karapatang pantao at sa saligang kalayaan ng iba ay nararapat na igalang ang mga karapatan at mga kalayaang ito at tumalima sa naayong pambansa at pandaigdigang pamantayan ng okupasyon at profesional na kondukta at etika. So, sa kabuuan, ang 1987 Constitution ay naglalayong itaguyod ang mga karapatan ng bawat mamamayan ng Pilipinas at ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng demokrasya at katurungan sa ating bansa. Ang susunod naman ay alamin ng mga taong maaaring sabihan tungkol dito.
So, may mga tao ang maaaring lapitan o sabihan tungkol dito. Maaaring ito ang mga taong malapit sa ating buhay tulad ng ating pamilya, kaibigan, kaklase o kapatid. Maaari kang magsanay na sabihin ito sa kanila upang magkaroon din sila ng kamalayan sa kanilang mga karapatan at sa karapatan ng iba. So, bilang isang estudyante, kaya nating maibahagi. Dahil napag-aralan na natin siya, so kaya na natin siyang ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, sa mga malalapit sa atin, ating mga kaibigan at pamilya. Kaya natin siyang ibahagi yung ating karapatan at karapatan din nila bilang isang tao. So, ito yung maaaring hikayatin. So, ito yung mga sumunod. Yung mga tao sa inyong pamayanan, the community, mga opisyal ng pamahalaan, mga individual na may hawak ng mga negosyo, mga manggagawa, magsasaka at mangingisda. Bali, yung mga nakalagay dito, ito yung mga nakikita natin sa isang lipunan. Sila yung mga opisyal ng pamahalaan, ang kadalasan sa kanila, sila pa yung mga nanghihikayat or nagbibigay sa atin ng mga impormasyon tungkol sa mga karapatan natin bilang isang tao. Okay? So, ang susunod naman o ang panghuli ay magsagawa ng mga gawaing magpapaalala sa mga karapatang pantao ng mga mamamayan tulad ng mga sumusunod. So, ito, gusto ko i-self-evaluate natin sarili natin kung nagagawa ba natin itong mga gawain nito upang maalala natin ang ating mga karapatan bilang isang tao at saka bilang isang mamamayan sa lipunan. So, ang una, magbigay ng mga seminar sa mga mamamayan tungkol sa mga naging paglabag sa inyong pamayanan noon at nagawa na ng paraan. So, sa barangay ninyo, maraming seminar na nagaganap or mismo sa school natin, maraming seminar yung nagaganap. So, maraming mga batas ang nabanggit. So, pwede nating i-assess, tingnan sarili natin or yung ibang tao, kung may kakilala tayo, pwede natin silang sabihan kung may nagawa sila or may nalabag silang mga batas. So, kailangan tingnan natin kung nakakasama ba tayo sa mga seminar na to, kung nakikinig ba tayo sa mga seminar na to. Mas mahalaga rin na nakakasama tayo or nakakasali tayo sa mga seminar na to upang alam natin kung ano yung karapatan natin na kailangan natin tamasain. So, ang pangalawa ay magsulat sa mga pahayagan tungkol sa mga magagandang epekto ng pag-alam sa karapatang pantao. Bilang isang estudyante, gumagawa na tayo ng mga essay. Gumagawa na tayo neto, bali nagsusulat na tayo ng tungkol sa ating karapatan bilang pantao, bilang isang tao. So, ang next ay magsagawa ng isang pampublikong talakayan tungkol sa nilalaman ng 1987 Constitution o pandaigdigang pagpapahayag. So, sasabi kong kanina, ang 1987 Constitution o pandaigdigang pagpapahayag ay isang batas na naglalayon upang protektahan tayo bilang isang mamamayan kung ano ang karapatan natin bilang isang tao. Magsagawa ng pag-iilaw ng kandila o candlelight ceremony at magdasal para sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. So, bilang ang isang mamamayan, kailangan makiisa tayo sa mga ganitong mga seremonya bilang bilang pagtugon or parang pakapakita lang natin na may pakialam tayo or we care about our environment or about our community. So, ito yung mga ilan sa mga dapat gawin. So next, na mag-report. Natalakay na natin ang konsepto, kahalagahan at ang pagpapahalaga sa pagsugpo sa paglabag sa mga karapatang pantao.
Ngunit hindi lamang natin ito maisa sa isip, hindi lamang natin ito maipapanatili sa ating isip, kundi nararapat din natin panatilihin ito sa gawa. Kung kaya't inihahayag ko ngayon ang mga pamamaraan or yung mga aksyon upang makatulong tayo sa paglutas sa mga kaso ng paglabag sa mga karapatang pantao. May inihanda akong 5 pamamaraan upang magawa natin ito. Unang-una ay pumili ng isang kaso ng paglabag sa inyong pamayanan. So sa isang pamayanan, hindi mawawala ang paglabag sa pagsukpo sa mga karapatang pantao. At upang magawa natin ito, upang matukoy natin ito, nararapat lamang na alamin natin ang mga batas. At from doon sa mga batas na yon, matutukoy natin kung may nilabag ba ang isa sa mga membro ng pamayanan natin. So, inihanda ko ang mga anim sa mga batas, sa mga halimbawa ng batas na nangangalaga sa karapatang pantao. Una, Republic Act or Batas Republika 8353 or ang anti-rape law. Dito, halata naman, ang rape ay isang paglabag sa karapatang pantao. Paglabag yan sa kanyang karapatan sa dignidad. Kapag na-rape ang isang tao, na parang na-humiliate ang kanyang dignidad. Hindi napapahalagahan, nalalabag siya. Kung kaya, kapag may isang taong na-rape, lumalabag sila sa batas na ito. Batas Republika 9262 or ang Anti-Violence Against Women and Children. Noong nakaraang markahan, natalakay natin ito bilang pagpapahalaga sa karapatan ng mga kababaihan at ng mga LGBTQ. Dito naman, obvious naman na nangangalaga din ito sa karapatang pantao. Sumusugpo ito sa mga paglabag sa karapatang pantao dahil ang violence or ang karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak or sa mga bata ay isang paglabag din sa kanilang dignidad, paglabag din sa kanilang katauhan, paglabag sa kanilang freedom or kalayaan na piliin ang kaginhawaan o pahalagahan ng kanilang dignidad. So, lumalabag din sa karapatang pantao ang lumabag sa batas na ito. Sunod ay ang Batas Republika 10354 or ang Responsible Parenthood and Reproductive Health. Dito, karapatan ng dalawang tao ang pinapangalagaan. Nandito ang karapatan ng magulang at karapatan ng mga bata. Kagaya rin ito ng sinasabi kong Republic Act 9262, pero more on sa pagpapamilya. Nakafocus ito sa pagpapamilya. Nakasalalay dito ang kapakanan, kalusugan ng bata at ang kaginhawaan ng magulang. Nakasalalay dito ang karapatan ng bata sa buhay at ang karapatan ng magulang upang mapangalagaan ang kanyang kalusugan. So, maraming mga issue ang natatalakay kaugnay sa batas na ito. Katulad nga ng abortion. Ang abortion ay isang maling gawain dahil hindi ito gumagalang sa buhay ng bata, sa buhay ng tao na sinapupunan. Lumalabag ito sa karapatan niyang mabuhay. Karapatan pa rin ito. At sa part naman ng magulang, kapag hindi siya napahalagahan, lumalabag din ito sa karapatan niyang pangalagaan ng kanyang kaginhawaan. So, sino man ang lumabag sa batas na ito ay hindi gumagalang sa dignidad at buhay ng tao. Dito naman, Republic Act 7610
or ang Special Protection of Children Against Abuses. Obvious naman, ang pang-aabuso ay kailanman hindi naging tama at ito ay mananatiling paglabag sa dignidad, sa karapatan ng tao. Lalo na yung mga bata, mga walang kamuang-muang, walang mga kalaban-laban na naaabuso, na natatanggalan ng kanilang karapatan upang mailayo sa karahasan. At ang panguling batas ay ang Batas Republika 9208 or ang anti-trafficking. Particular na rin sa mga bata ulit dahil ang mga bata ang madalas na nabibiktima ng human trafficking. Yung mga halimbawa nito ang mga child trafficking, mga child pornography. Ngayon, sunod naman ang pamamaraan. Magsaliksik tungkol dito. So, nalaman na natin, sa unang pamaraan, nalaman na natin ang mga batas. Natukoy natin ang mga batas at ang mga maaring mangyari kapag ito ay nalabag. Ngayon, doon sa mga batas na yon, suriin natin. Maaring sumangkuni tayo sa mga media or sa social media. Sa media, nandito yung mga balita. Matatalakay doon kung ano yung napapaloob sa mga batas na yon. Matatalakay doon ang mga paglabag. Sa social media naman, naghanda ako ng 3 websites na maaaring yung sanggunian upang matalakay ang mga paglabag at ang batas na yon. Nandito ang Lawfil, tumatalakay sa mga batas Republika, maging ang GovPH, at ang Official Gazette of the Republic of the Philippines. Pangatlong pamamaraan, subukan ninyong makapag-isip ng mga solusyon. Hindi porket bata, hindi porket mag-aaral pa lamang tayo, wala pa man tayong kapangyarihan o sapat na kaalaman upang masolusyonan ang mga ito. Hindi ito magsisilbing excuse upang hindi tayo makatulong. So, naganda ako ng mga pamamaraan upang tayo makatulong. Unang-una, magpalaganap ng kamalayan sa social media. So, ang mga kabataan ngayon, alam naman natin na laganap na ang paggamit ng social media. So, bakit hindi natin ito gamitin sa tama? Magbahagi tayo ng mga impormasyon, mga inspirational messages upang maipakalat sa publiko ang kahalagahan ng karapatan, ang kahalagahan ng pagsugpo sa paglabag sa karapatang pantao. Isa na rin dito ay ang magsumbong sa otoridad kung naranasan o may nasaksihang pangyayari. Halimbawa na nga dito ang rape. Kapag nakararanas tayo ng rape or kaya mga sexual harassment, or kung may nasaksihan tayong ganung pangyayari, magsumbong tayo sa otoridad. Huwag tayong matakot. Makakatulong tayo sa napapahalagahan natin ang karapatang pantao. Bumoto ng maayos na tagapamahala. Ang mga batas na nangangalaga sa ating karapatang pantao ay hindi magiging batas kundi dahil sa mga mambabatas. At ang mga mambabatas ay hindi magiging mga mambabatas kundi dahil sa ating mga tagapagboto. Alam naman natin ang Pilipinas ay isang democratic country. At nasa mamamayan ang kapangyarihan upang maihalal sa posisyon ang mga otoridad. So, nasa ating kapangyarihan din kung ang isang otoridad ba ay maayos o hindi. At kapag maayos, tiyak na makakagawa sila ng mga batas mapapangalagaan
ang mga karapatang pantao. O kaya't mahalaga ang ating pagboto. Pagsuporta sa mga batas. Siyempre, magkaka-contribute din tayo kung susuportahan natin ang mga batas. Kung tayo ay magiging dagok naman, tayo magiging hamon sa mga batas na ito, hindi natin masabing nakapagbibigay tayo ng solusyon. Sunod na pamamaraan. Kumuha ng mga pangkat na susuporta sa inyo upang malutas ang kaso. Hindi natin mariresolba ang ating kaso mag-isa. Kung nakararanas tayo ng paglabag, hindi natin ito mariresolba mag-isa. Subalit maaari tayong sumangkuni sa mga iba't ibang pangkat, iba't ibang organisasyon na nagtataguyod ng karapatang pantao. Ito ang mga Commission on Human Rights, Philippine Rights Information Center, Free Legal Assistance Group, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ito ang mga grupo or yung mga organisasyon na pwede nating takbuhan kapag tayo nakararanas ng karahasan or paglabag sa ating karapatan. At ang panghuli sa unang limang paraan ay ang alamin kung sino ang maaaring kumalaban sa iyo. Ano ba yung mga taong maaaring kumalaban sa atin? Ito yung mga mismong lumalabag sa batas. Halimbawa, tayo ay nakararanas ng karahasan or sexual abuse. Kung kakasuhan natin sila, maaari silang humanap din ng abogado dahil karapatan din nila yon. So, nahirapan nating busisiin, nahirapan nating alamin ang kanilang kapangyarihan at kakayahan upang sa gayon ay tiyak na kung may ginawa man silang mali, papatunayan natin na may ginawa talaga silang mali. So, mahalaga ding malaman kung sino yung mga lumalabag dito, kung ano ang maaari nilang gawin, kung hanggang saan ang extent makakaabot ang kanilang kapangyarihan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Rin Sanggalong from 10 Agoncillo. Ako naman ang tatalakay sa iba pang limang paraan upang makatulong sa paglutas sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ang ika-6 ay ipahayag o ipaalam sa publiko. Marami tayong paraan para mapahayag or mapaalam sa publiko, like sa pag-uploads or pagpo-post sa social media upang maiwasan kung ano ang maaaring mangyari or gawin ng isang tao upang malabag ang karapatang pantao at upang maliwanagan sila at mabigyan kaalaman ukol dito. Ang susunod naman ay gumawa ng mga fundraising activity para makatulong sa mga biktima nito kung kinakailangan. Ito ang halimbawa ng fundraising activity. Makakatulong ito sa paglutas ng kaso ng paglabag sa mga karapatang tao dahil ang fundraising activity ay nagbibigay edukasyon sa mga kabataan upang malaman kung ano ang hindi dapat gawin at dapat gawin upang hindi malabag at upang maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao. Ang susunod naman ay magsagawa ng mga plano upang maiwasan ang paglabag dito. Marami tayong paraan upang hindi natin malabag ang karapatang pantao. Ang susunod naman ay ang suriin ang iyong nagawa. Suriin mo ang iyong nagawa o ang iyong paligid kung meron ka bang nakikitang may mga paglabag sa karapatang pantao at maaari natin itong i-report sa mga authorities o kaya sa mga nakakataas. Ang susunod naman ay ang
Kung patuloy ang susunod na paraan ay kung patuloy ang pagkabigo, huwag kang susuko. Kung patuloy ang pagkabigo, alamin mo kung saan ka nagkamali at subukan mo lang ulit na subukan. Huwag kang susuko kahit anong humadlang sa iyo. Alamin mo talaga kung saan ka nagkamali at ayusin mo na sa susunod upang hindi mo na ito magawa at magiging successful din yan. Ako po si Rain Sanggalang from Agoncillo. Maraming salamat po sa pakikinig. Ngayon, dumako naman tayo sa huling bahagi ng ating aralin, ang mga hakbang upang proteksyonan ang karapatang pantao. Una dito ay human rights advocacy and education, o pagtalakay at pag-alam sa mga karapatang pantao. Ang pag-aaral ay upang mamulat ang mga mamamayan sa mga karapatan nila at manatiling bukas ang kanilang kaisipan sa higit pang ikalilinaw ng mga ito. Sa pag-aaral, mamumulat ang mga tao sa kanilang mga dapat na gawin sa oras na malabag ang kanilang karapatan. Mahalagang pag-aralan ang mga karapatan ng tao dahil kung hindi nila alam ang mga simpleng karapatan nila, ay isipin nilang ang mga nangyari sa kanila or yung mga ginawa sa kanila ay normal lang at na hindi dapat nila ito gawing big deal. Dahil dito ay may posibilidad na pati sila ay makagawa ng mga paglabag dahil nga sa hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila or kung tama ba yung ginagawa nila. Pangalawa ay pagsasabuhay ng mga karapatang pantao sa pansariling interes at interes ng ibang tao. Dito, hindi naman dahil pinag-aralan mo yung karapatan ng tao ay enough na yon para masabing may iwasan na yung mga paglabag sa paglabag. Dito dapat na, hindi lang dapat na mananatili sa piraso ng papel yung mga karapatan ng tao, kundi dapat na isinasabuhay din ito. Dapat na sinusunod ito at hindi lang kinakabisado. Yung mga malalaking paglabag sa karapatang pantao ay nagsisimula sa mga simpleng kilos. Kung kaya ikaw sa simpleng kilos mo pa lang ay nakakagawa ka na ng mga paglabag sa mga karapatang pantao, makakasanayan mo na ito at maaaring humantong sa mas malaki pang paglabag. Mainam din na bata pa lang ay natuturuan na ng mga karapatan ng tao nang sa gayon ay sa murang edad pa lang ay bahagi na ito ng pagkatao nila. Dahil kung sa murang edad pa nga lang ay gumagawa na ng maliliit na krimen katulad ng pagnanakaw, ito yung magiging bahagi na ito na yung magiging pagkatao nila, magiging bahagi na ito ng buhay nila na hanggang sa pagtanda nila madadala nila yon at may posibilidad na maipasa rin nila ito sa kanilang mga anak or sa iba pang tao dahil sa ito yung nakikita sa kanila at ito yung akala nilang tama. Pangatlo ay pagdulog sa sistemang pangkatanungan o hukom. Anumang aksyon o banta sa paglabag sa karapatan bilang mamamayan ay maaaring idulog sa sistemang pangkatanungan o mga hukuman. Sa ilalim ng sistema ng ating bansa, ang mga sigalot sa pagitan ng mga individual o pamilya ay unang idinidinig sa hukumang pambarangay. Sa ilalim ng sistemang pambarangay, hindi nangangailangan ng abogado ng sinuman. Kung sakaling ang usaping legal ay di matapos sa antas ng pambarangay, ito ay maaaring iakyat sa formal na hukuman. Yung mga mahihirap o yung mga walang pinansyal na kakayahan na kumuha ng abogado ay hindi naman dapat na mag-alinlangan na magsabi sa mga or hindi naman dapat na matakot na iakyat yung kaso nila sa hukuman dahil kung hindi nila kayang kumuha ng attorney, pwede naman silang dumulog sa Public Attorney's Office para sa libreng serbisyo ng mga pampublikong abogado. Para sa akin, yung hakbang na ito ay pinakamahalagang hakbang dahil dito nagsisimula yung mga aksyon sa pagpigil o pagpuksa sa mga paglabag sa mga karapatan ng tao. Kung yung mga biktima or witness ay hindi magsasalita kasi ay wala namang kikilos para sa kanila upang mapigilan yung mga krimen na ganito. Gaya nga ng sinasabi ko, ang mga krimen ay magsisimula sa maliit at simpleng kilos. Kung sa umpisa pa lang nga ay hindi na ito napipigilan dahil walang nagsasalita o tumutuligsa, maaari itong humantong sa mas malaking paglabag.
Katulad na lamang ng domestic violence na sa una ay pasimpleng sampal lang or pasampal-sampal lang, maaari siyang humantong sa pagpatay kalaunan. Pang-apat ay pagdulog sa International Justice Court. Kung ang sigalot ay sa pagitan ng mamamayan sa iba't ibang bansa o pinapapalooban ng interes ng mga bansa, ito ay idinudulog sa International Court of Justice. Ang ICJ ay isang pangunahing institusyon sa larangan ng internasyonal na batas at justisya. Layunin nito na magbigay ng patas at makatarungang resolusyon sa mga internasyonal na alitan. Nililitis sa korteng ito ang mga krimeng tinuturing na laban sa sangkatauhan o crime against humanity ng isang makapangyarihang individual or leader ng estado. Ang kasama sa mga isyung nililitis sa korteng ito ay yung mga tungkol sa terorismo, isyung pang-ekonomiya, pangkapayapaan, human rights, at relasyon ng mga bansa. Nagbibigay din ng ICJ ng mga plataforma upang mapanagot ang mga individual o yung mga nasa kapangyarihan na gumawa ng mga ganitong krimen. Bilang panghuli, ang pagdulog sa Commission on Human Rights. Ang CHR or Commission on Human Rights ay nagsisilbing tanggapan o lugar para sa mga hinaing na may kinalaman sa paglabag ng mga may kapangyarihan. Isa ito sa mga komisyong konstitusyonal sa ilalim ng saligang batas na naglalayon na iwasan ang pang-aabusong naranasan sa ilalim ng martial law. Sa madaling salita, ang CHR ay may layunin na tiyakin ang mga nasa katungkulan ay hindi inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Sila ang nagbabantay sa mga mamamayan at sa mga leader upang tiyakin na ang karapatan ng bawat isa ay natutugunan at hindi nalalabag. Ang CHR ay nagbibigay proteksyon at suporta sa mga mamamayan na nagbibigay hinaing ukol sa mga may kapangyarihan upang matiyak ang kanilang kaligtasan laban sa mga banta sa kanilang buhay dahil sa pagtuligsa sa mga may kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Naway may naunawaan kayo sa aming aralin. Muli kami ang ikalawang pangkat. At maraming salamat po sa pakikinig.